Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
morning, Jesus. Good morning, good morning, Jesus. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko, mga kabutihan mo. Wala kang katulad, at di ka nagbabago. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap
Hello, Good purihin morning, ng good Panginoon. morning. Magandang umaga sa ating Panginoon at sa ating morning. lahat. Oh, glad to be here. Salamat sa Diyos sa biyaya ng pagkagising sa ating lahat. Tunay na dakila ang Panginoon. Alam niyo, yung gumising lang tayo sa umaga, napakalaking biyaya na yan, ha? At hindi ka lang basta gumising, malakas. Diba? Masaya, masigla. At isang araw na naman na binigay ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Kaya tunay na dakila ang Panginoon. Salamat sa lahat ng pagpapala. Isang araw na naman ang Kanyang ibinigay sa atin. Lord, tanggapin mo ang aming paglilingkod sa amin ngayong umagang ito. Pastor Oying. Yes, magandang umaga mga kapatid at bago tayo magsimula sa ating Good Morning Jesus, nais ko munang basahin ang ating scripture sa Ephesians 1, Mayer muna. 1 verses 17. 17. Oo. And ask the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, to give you the Spirit who will make you wise and reveal God to you so that you will know Him. Lord, sa iyong mga salita, sa aming binasa sa Efeso 1:17, nais naming humiling sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nagbigay sa amin ng kalayaan upang mapagtagumpayan ang buhay na makasalanan tungo sa isang spiritual na buhay. Nais po namin sa umagang ito, katuwang aking mga kapatid na sumusubaybay, naglilingkod at umaasa na kaming lahat ay magiging ehemplo ng paglilingkod sa pamamagitan ng pagtuturo na ibinigay mo sa amin. Kaya sa umagang ito, Lord, give us the strength and bless us with peace so that our strength will be yours na magagamit namin. Ang aming kaalaman manggagaling din sa iyo sapagkat ang wisdom mo ay makababatid ng higit pa sa aming nalalaman. Mangusap ka sa umagang ito, Lord, at tanggapin mo ang aming pasasalamat ngayong umaga sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na siyang magbibigay sa amin ng rema upang pagtagumpayan namin at mabigyan namin ng kaluguran ng iyong banal na salita. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay tatalakayin natin dito sa Matthew 16:24 to 26. Binigyan natin ng title na ito ng The Cost of Discipleship. Basahin ko po mga kapatid. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Verse 25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Ito ang magandang balita ng ating Panginoon sa umagang ito. Ang ating titulo ay The Cost of Discipleship. Ano ba ang isang disipulo? Ang isang disipulo ay isang mag-aaral. Isang taong sumusunod sa mga turo ng ibang tao at sumusunod sa mga paraan ng kanyang guro. Noong panahon ng Biblia o sa panahon ni Kristo, ito ay karaniwang gawain lalo na mga isaping pangreliyon. Kung gusto mong matuto, hindi ka nag-aaral sa koleyo, mandiya, na magiging alagad ka ng isang guro na matamang nag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. Ang pagkatuto o pagkaaral sa panahon ni Kristo ay isang relasyon, personal and intimate relationship. Hindi lamang paglilipat ng impormasyon o pagtuturo ng kaalaman, ito ay tumutukoy sa paggaya o to be like the teacher na kanyang na nagtuturo sa kanya upang makintal ang kahalagahan at pagpaparami ng kaalaman sa mga turo ng kanyang guro. Meaning, ang isang Kristiyano, disipulo ay nagpapahayag ng isang relasyon sa isang dalubhasang guro. Nung tayo mag-aaral ng ating mga salita, wala tayong alam
Pero kung wala tayong relasyon sa ating gurong si Kristo, sa kanyang mga salita, baliwala ang ating pinag-aralan sapagkat mandi ng ating sarili pa rin ang ating masusunod. Ang pagsunod sa kanyang mga pagtuturo ay nagpapago ng sarili. At ang example ay ang ating bawat sarili na ngayon ay patuloy pa rin nag-aaral. Kung ikaw ay patuloy na nag-aaral at sinusunod mo ang kautusan o pagtuturo ng isang guro, o ngayon nga ay mga banal na salita ng ating Panginoon, you became a changed person. Kaya nga sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, siya ay bago na. Ang pinaka-example na inilalahad dito ay ang Acts 22 verse 3. Ang sabi ni Apostle Paul, ako ay isang Hudyong ipinanganak sa Tarso, sa lalawigan ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Ang aking guro ay si Gamaliel at buong higpit niya akong tinuruan ng kautusan ng ating mga ninuno. Ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos tulad ninyong lahat na naririto ngayon. Ang isang disipulo ay ipinakita ng isang taong sumusunod sa mga turo, buhay at layunin ng iba hanggang ang tao ay maging katulad ng Panginoon. O kayang master, yung kanyang tagapagturo. Yun ang point dun eh. Nag-aaral siya to the point na pagdating ng panahon, siya ay magiging katulad ng kanyang guro. Ng isang guro, oo. Kaya nga, dito makapanalamin tayo, ano ba ang kasalukuyang buhay natin? For 41 years ng ating existence sa spiritual na buhay, marami pa tayong kakulangan. At alam natin na patuloy ang sanctification process ng ating Panginoon. Pagkat ito'y progressive at habang tayo tinuturuan, kailangan lang nandun ang commitment, pagsunod sa kanyang mga itinuturo. Sister. According to John MacArthur, itong learner, which is matetes, is derived from the word mantano, which carries the connotation of intentional learning by inquiry and observation. Meaning to say, meron ka talagang desire na matuto. At ginagawa mo ang iyong pag-aaral sa pagtuturo ng iyong guro. You make inquiries and you make a lot of observations sa mga sinasabi ng iyong tagapagturo. At nandoon talaga yung pagnanais mo na ikaw ay matuto. Nilalarawan kasi ng isang disipulo na sa pamamagitan ng kanyang desire na siya ay matuto, nandoon talaga yung kanyang pagtsatsaga, yung kanyang pagnanais, yung kanyang personal intention na siya ay magkaroon ng kaalaman. At ang pagiging disciple is not merely a transfer of information, kundi ito po ay isang relasyon. Nandoon kasi talaga yung commitment mo na ikaw ay matuto. And in the Christian aspect, si Jesus bilang ating tanging tagapagturo o ating guro ng ating buhay, it has to come at a point na tayo ay maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Higit sa isang mag-aaral ang isa pong disipulo. Hindi lamang tayo acquiring knowledge, ngunit ang isang Christian disciple ay isang learner. Kanyang pinag-aaralan ang lahat ng itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. At higit sa lahat, ito ay kanyang ipinamumuhay. At for all you know, lahat tayo ay naka-experience ito na sa pagsunod natin sa pagtuturo ng ating Panginoon, tayong lahat po ay nagkaroon ng bagong buhay. Napakaganda ng pag-aaral itong discipleship kasi at napakalawak. At nakita ko nga na ang pagiging disciple is an act of helping other people. Sapagkat nung tayo ay nabago, tinuruan tayo ng Panginoon, nag-iba tayo. At ngayon kailangan tayo rin ay mag-disciple ng ibang mga tao. Kasi kapag atin binigyang pansin at taimtim na pagdarasal at pagnanais na ang ibang tao ay magkaroon din ng relasyon sa Diyos, tayo ay nakatutulong sa kanila. As we Christians grow and learn in Christ, we think, we feel, and act like our Lord Jesus Christ. Yun ang importante daan sa discipleship. We have to learn and grow in Christ and share and witness so that others will become disciples also.
And so therefore, disciples must become like their teacher. So it's not merely gaining information or knowledge, pero tinitingnan natin mabuti paano ba nabubuhay yung ating tagapagturo. And therefore, we copy his behavior and we become the follower of this person. But take note, but no disciple is above his teacher. We are all being trained by our Lord Jesus Christ. Kasi mahalaga ito. Kaya sa Luke 9, 1-6, nakita natin dito kung papaano tinuruan ng Panginoon ang kanyang mga disipulo. At ang sabi niya sa kanila, ay mababasa natin, upang ipahayag ang kaharian ng Diyos at magpagaling. Dito ang sabi niya, kaya ako ay isinugo. Kaya sinabi rin ng ating Panginoong Hesukristo na ang authority ay ibinigay na sa akin over and above dito sa mga demonyo upang sila'y palayasin at upang pagalingin ang mga may sakit. At nakita naman natin dito sa ating pag-aaral at pagbabasa ng mga gospel books, ang lahat ng ito ay nagagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit sinubukan nga ng mga disciples, hindi nila magawa. Kaya sinabi ng Panginoon ang kapangyarihan ay ibinigay na sa akin. Sabi niya, and so therefore, kung ang authority na yan ay nasa ating Panginoon and we are now the disciples of Christ, we have that authority to share and witness about the kingdom of God, about the goodness of God, na i-share natin sa maraming mga tao na meron talagang Diyos, na siyang nagbibigay ng magandang buhay sa atin, nagpapatawad sa atin ng ating mga kasalanan, at ang kanyang purpose ay upang magampanan natin ang kanyang layunin dito sa lupa. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay tayo po ay nagiging saksi sa mga iba't ibang lugar sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya ang sabi nga ng Panginoon, manalangin kayo sa akin, pakatandaan ninyo dito sa John 14:12-13, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin nyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng Anak. At kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Napakagandang pangako ng ating Panginoon sa mga taong sumusunod sa Kanya. We just have to learn to obey and follow Jesus, pagkat ang pagiging disciple ay isang napakagandang uri ng buhay. At kapag tayo po ay tinanong, what's the best job in the world? What's the best job? It is having a very high position in companies or having a good business? Well, these are good. But the greatest and the most of all is tayo po ay maging disipulo ng ating Panginoon at tayo ay maglingkod sa Diyos, tuparin ang kanyang mga plano dito sa lupa at ating mapalaganap ang kaharian ng ating Panginoon. But there is a cost of discipleship. Yes. The cost of discipleship. Dito sa verse 24 na binasa natin, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kung literal nating babasahin at ilalagay sa puso, parang napakahirap naman ang sinasabi ni Kristo sa atin. Nung sa panahon nila, ano kaya ang kaisipan nila? Pero ngayon, batid na natin kung ano ito. 3 requirements of someone who wants to become a Christ disciple. Self-denial. It is no longer I that lives, but Christ lives in me. Pangalawa, carry your cross, meaning involves total submission to Jesus. And when you have done the self-denial, carrying your cross, the third one is to follow Jesus. Luke 9:23, and he said to them all, if you want to come with me, you must forget yourself, take up your cross every day, and follow me. For if you want to save your own life, you will lose it. But if you lose your life for my sake, you will save. Ano ang nakita nyo dito, mga kapatid? Ang sabi dito, take up your cross every day. Wow, napakabigat. At sumunod ka sa akin. Sa Matthew 10:38,
Makikita mo rin niya sa Matthew 10:38 10:38. at si Luke 14:27 Yes. na sino man ang hindi mag-deny ng kanyang sarili ay hindi pwedeng sumunod sa akin. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. You cannot be my disciple, sabi niya. Kaya nga dito sa mga pinili ng ating Panginoon, no? Tayo nga nandito, yung iba nawala, umalis. Maaring ganito, ito ay, kasi ang isang disipulo ay bago niya tanggapin ang isang posisyon, he ponders, pinag-iisipan niya na muna. Pag-isipan mabuti. Oh, opo, yes, of course. At nandun yung consideration, anong ba ang mapapala ko rito? Ano ba maibibigay nito? So, isinasaalang-alang mo ang iyong sarili versus doon sa pupuntahan mo. And you, of course, you contemplate, nandun yung pagninilay-nilay, talagang prayerful ka. And of course, kung talagang decidido ka na, may kusang loob ka na. May deliberate na sa iyong sarili na, handa na ako, Lord. And of course, kung bago mo sabihin na handa ka na, nandun pa rin, sinusuri mo pa rin. Nandun yung weighing it out. O nga, tama ba itong pinasukan ko? Tama ba itong gagawin ko? Kaya nga, napakalaking pagpapala kung magagampanan mo ang isang pagiging disipulo. Meron nga isa nagsabi, ay nakakatuwa kayong mga workers. Ang ganda-ganda ng ginagawa ninyo. Parang gusto ko na rin mag-worker. Enjoy Pwede ba akong sumali dyan sa inyo sa coffee? Kasi feel nila kasi, tingin nila sa ginagawa natin, napakadali. Di ba? But actually, there are negative situations along the way. But we're enjoying the work that we are doing. Nag-enjoy tayo. Hindi nakikita sa atin na meron tayong negative reactions sa mga ibang mga negative situations ng ating buhay. Akala nila kasi napakadali. But there is a cost kapag tayo po ay sumunod sa ating Panginoon. Meron tayong mga dapat na gawin. At doon sa verse na ating binasa, ay meron 3 ibinigay na requirements ang ating Panginoon. Kaya nga, hindi basta-basta, pipirma na ako dyan enjoy na ako. Tapos, ang sarap na buhay nyo. Meron kayong mga biyaya palagi. Nakikita ko sa sa Facebook, nandun kayo sa ganitong lugar, napakaganda. Kumain kayo sa ganito, tapos yung prayer meetings inyo, masaya kayo. Kapatid, yan po ay biyaya ng ating Panginoon. But then, pag-aralan nating mabuti sapagkat isa pong napakalaking responsibility, ngunit isa ring malaking biyaya na tayo ay pinili ng Panginoon upang sa Kanya ay mag-aral at maglingkod at ibahagi ang kaharian ng ating Panginoon, ang mga pagtuturo ng ating Panginoon Jesucristo sa ibang tao. Kaya ito Luke 14:28-30. Parallel ito sa ating pinag-aaralan. Count the cost. Luke 14:28-30, suppose one of you wants to build a tower, will he not first sit down and estimate the cost to see if he has enough money to complete it? For if he lays the foundation and is not able to finish it, everyone who sees it will ridicule him, saying, this fellow began to build and was not able to finish. Ang sa panahon ni Kristo, mandi sa atin, ginagawa natin ito na we are looking for a small group na kasi magsasabi sa, magbubukas kami ng prayer meeting, pwede ba? Ang aming pamilya ay willing na tumupad kung anong pangangailangan. At naa-attract kasi sila kapag nakikita nila may mga small groups, mga prayer meetings, maski pamilya lang, 2 o 3, ay nai-invite ang kanyang sarili na maging gano'n na rin sila. Pero karamihan, pinag-iisipan muna natin to, lalo na kapag malalayo. And of course, sa ating present situation, may kakulangan pa rin tayo sa mga magtuturo. They are attracted doon sa mga nagtuturo and of course, they like to belong with the team. Pero ang sinasabi sa dito ng ating Panginoon, hold on, don't start something you cannot finish. Jesus is saying that every one of us is building a house to live in or building a home to live in.
Sa naalala ko kasi, dito sa pag-aaral natin sa Hebrew letter, yung una yung Aleph, no? Yung pangalawa is Bet. The word meaning or the meaning of Bet is home or a house. Meaning to say, pag ikaw ay isang disipulo, you are now in the house of God. You are now in the kingdom of God. May heads of protection ka na. Kung may heads of protection ka na, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, kumbinsido ka na may pagpapatuloy mo ang pagiging disipulo ng ating Panginoon. At yan ay pag-aaralan natin sa yung coming Wednesday next week at bibigyan ko ng kahalagahan ang salitang Hebrew word na Bet. And of course, itong sinasabi dito sa Matthew 14:28-30, all of us are building a life. Buhay ang itinatayo natin dito. And we are building a soul from justification, then we are now on the sanctification. And sabi ko nga, we are building a home for the glory of God. And of course, ang pinakaisang importante, we are building a character. And kung magampanan natin at bigyan na tayo ng huling sign statement from God, mabibigyan tayo na isang bahay na ang kahalagahan ay wala ng kamatayan. We are building an eternity. Jesus is telling us in Luke 14:28 also that we must consider that the builder did not count the cost and left it at none. Ibig sabihin, kung hindi mo man lang magagawa, pag-isipan mo, pagmuni-munihan mo, sapagkat napakabigat ng requirement na binibigay ko sa inyo. Jesus wants no rash decision. Kaya nga sa ngayong umaga, nabanggit na ni Pastor Alex na may gustong mag-offer ng kanyang services to become a disciple, a learner. Then nabanggit ni Pastor Alex din na sa Lunes, kausapin mo ang tao, tama-tama yung pagtuturo ngayon at mabibigyan natin ng kahalagahan ng description kung ano talaga ang gusto niyang pasukin pag dito'y kung gusto niyang mag-apply bilang isang learner o isang disciple. Kaya nga, maski na becoming a covenant member, hindi kagad natin pinapipirma ng ating papel, conforme, or yung kanyang yung mga requirement, of course, tinitignan pa rin natin. Of course, wala sa atin yung mga, hindi tayo nagbibigay ng mga high impulsive tactics. Kasi minsan sinasabi natin, uy, ang galing mo naman tumugtog. Uy, meron ka namang qualification to become a musician, marunong kang tumugtog, mag-gitara. And of course, alam naman natin yung mga pumunta sa atin na marurunong, na wala din. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon, mga kapatid, na count the cost before you sign up the card. Am I willing to build my life according to the blueprint of God? Or do I say yes to God or to Jesus then do what I want to do without His approval? Kaya nga kailangan ng self-denial. Yun ang unang sinabi ng ating Panginoon. Because Jesus said, dying to live starts with denying ourselves. What does it mean? Now, denying ourselves mean we lay down our self-will, no longer us. Hindi na ngayon yung ating sarili ang nasusunod. Yung Message version ng Bible, it translates the word deny na anyone who intends to come with me, sabi ng ating Panginoon, has to let me lead. No, you're no longer the driver of your life, sabi ng ating Panginoon. You are not in the driver's seat. I am in the driver's seat ng iyong buhay. Kaya yung Galatians 2:19-20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself to me. Napakaganda. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus, kaya't hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili
para sa akin. And even Apostle Paul said, for me to live is Christ. Kaya napakaganda po mga kapatid na i-deny natin yung ating sarili. Hayaan natin ang Panginoong Diyos ang manguna sa buhay natin. After all, you know what? Kapag ang Diyos ang sinunod natin, kailan ka magkakamali? Ang lahat ng inutos ng Diyos, lahat ng kanyang ipinagawa ng Diyos sa atin ay para sa ating ikabubuti. Kailan nag-utos ang Diyos na tayo ay napariwara? Kailan nag-utos ang Diyos na tayo ay napasama? Ang lahat ng kanyang mga panuntunan, ang lahat ng kanyang itinuturo ay para sa ikabubuti nating lahat. Kaya mabuting i-deny natin yung sarili pa. Yung, Lord, you be the one to lead my life. You know, when we accept Jesus as our Lord and Savior, take note, Lord and Savior. How can you be saved if you do not accept Jesus as your Lord? You want to be saved? Then make Jesus the Lord of your life. And then ikalawa is carry your cross. Matthew 10:38, yun nga ang sabi, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Luke 14:27, ang hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin, ay hindi maaaring alagad ko. Ang ibig sabihin nito ako ngayon ay napako na sa krus kasama ni Kristo. Maari kung minsan ang pananaw natin, when we think of the cross it is suffering. You're gonna suffer a lot. Kasi dadanas ka na maraming hirap dahil kasi nakaugnay ka na kay Kristo. Alam nyo, ang ibig sabihin kasi ng cross ng ating Panginoon is, yes, nasaktan ang Panginoon, nahirapan siya, nagdusa siya. But you know, the meaning of the cross, it means end, terminated. Nang ang mga tao nung panahon ni Kristo at siya ay nais na mamatay o ipako sa krus, the very reason is they want to get rid of Jesus Christ. Sapagkat marami na ngayon ang sumusunod sa Kanya, marami ang naniniwala sa Kanya. So Jesus becomes a threat to the government. Kaya ayaw nila sa Panginoong Hesus Kristo. Para sa kanila, nag-i-stir up ito ng mob. Nagkakagulo tuloy ang mga tao kapag siya ay tumutungo sa iba't ibang lugar. So they want to get rid of Jesus. So ngayon, yung cross, when Jesus died on the cross, He was terminated. And when we die with Jesus on the cross, we are also terminated. Meaning to say, wala na tayo sa ating sarili. Si Jesus na ngayon ang nabubuhay sa atin. Wala na tayo. Kaya tayo ngayon ay bago ng nilalang na nakaugnay sa ating Panginoong Hesukristo. Yung ating sarili, namatay na rin kasama ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Kaya wala na yung sarili natin. It's no longer I that lives, but Christ lives in me. So, ikatlo, ang sinasabi na requirement is follow Jesus. We have to follow Jesus. And so when Jesus chose His disciples, namili siya nung 12 disipulo nung kanyang sinimulan yung kanyang ministeryo. Bagamat maraming mga tao ang sumusunod sa ating Panginoon, itong 12 ito holds a very important position. Kaya nga, may kanta tayo, no? Follow me. Follow me wherever you are. Di ba? Anyway, yun, susunod ako sa iyo, Panginoon. Jesus, susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus, ngayon at kailanman. Yan nga, yung 12 sumunod kay Kristo, nag-multiply pa yon at nakita nila ang kahalagahan ng pagsunod kay Kristo. Maraming struggle, maraming kaalaman din silang nakita at narinig kay Kristo, mga miracles, pagpapagaling, at nakita nila ang kahalagahan nito sa kanilang buhay. Mula sa isang fisherman, naging fishers of men sila. Kaya napakahalagang bagay na nakita natin ang natutunan natin mula sa 12 disipulo, except of course si Judas, no? At some examples of discipleship na makikita natin sa Biblia ay dito sa
Titus 2:4, older women are to train younger women. Sa Timothy 2:2, Paul trained Timothy to train others, to train others. So tuloy-tuloy yan. Kaya nga ang ating mission ay 2 Timothy 2:2. Ephesians 6:4, fathers are to train their children. Sa Matthew 28:20, missionaries are to teach the nations everything Jesus commanded. Sa Hebrews 3:13, all Christians are to exhort each other every day to avoid sin and to steer each other up to love and good works. Itong exhortation to avoid sin may tanong ko, sino ito? Yung may isang pastor na kilala na isang marine o isang military man, sino ito? Spurgeon? Naalala ko lang, bigla lang nung pumasok isipan kasi isa siyang military man, marine, no? Na-assign siya 1.5 years sa Orient, minsan sa Japan. So ang temptation diyan, pag mababa sila ng barko, may mga babae na pwede mong puntahan. Of course, siya dahil siyang Kristiyano na, hiyang-hiya siya sarili na tumingin man lang sa isang babae. Nakayuko siya pag dadandan siya sa isang lugar na yon. Kaya hawak-hawak niya yung dibdib, sabi niya, Lord, protect me, give me strength. Hanggang sa nalampasan niya yan. Gusto niyang i-research yun? Kaya lang. Okay. Hindi niya binanggit pero talagang napagtagumpayan niya yon at hindi siya nadala ng flesh of the last. Last of the flesh. Last of the flesh. Okay. Hebrews 3:13. Hebrews 3:13. Yun nga, all Christians are to exhort each other every day to avoid sin and to steer each other up to love and good works. At makikita rin natin yan sa Hebrews 10:24-25. And sa 1 Peter 4:10, all Christians are to use their gifts to serve others. And sa Acts 18:24-26, Priscilla and Aquila, on the spur of the moment, it seems, explain the way of God more accurately to Apollos. So dito makita natin yung mga examples ng discipleship. Now, ano naman ang meaning nung whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. So tingnan natin. Alam nyo, sabi po ng Biblia, Romans 3:23 and 26, the wages of sin is death. So we are all sinners and the wage of sin is death. So death will come if we continue to sin. But then, ang sinasabi ng Panginoon dito ay kapag ikaw, so nais mong i-preserve yung buhay mo, ano ang mangyayari niyan? Kaya ang sabi niya is, ibigay mo sa akin yung buhay mo. Ibigay mo sa akin, lalo kitang palalaguin at lalo kang magkakaroon ng buhay. Akala kasi ng maraming tao, hindi nila kasi maunawaan itong whoever finds his life will lose it. Actually, ang ibig sabihin ng Panginoon when you are living on your own, apart from me, how far can you go? But if you live for me and die for me, deny yourself for me, you will find life. Because Jesus is life. See, kaya yung Isaiah 55 verses 1-3, napakaganda nito. I like this. Gusto ko itong verses na ito. Sabi niya, come to me. Lagi niya sinasabi, kali kayo. Sabi niya, narito ang tubig. Kayong mga nauuhaw, mga walang salapi, lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin nyo. Bumili kayo ng alak at gatas. See? Kahit walang salaping pambayad. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit nyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay ng kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko. At matitikman ninyo ang masasarap na pagkain. Makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Maraming buhay na patay. You see, bagamat tumatawa, well, you have all those material things in life, di ba?
You're always out with your friends. You know, these are nice things in life. But maraming tao, they have this, pero deep there inside their hearts, malungkot pa rin ho sila. Pero ang sinasabing an empty life, na bagamat andyan ang karangyaan ng mga material na bagay, ang puso natin ay may hinahanap. Sapagkat tayo ay kinreate ng ating Panginoon, kaya't inilagay niya dyan sa puso natin na hindi tayo talaga po pwedeng mabuhay nang walang relasyon sa Kanya. Our heart will always find something missing in His heart. Unless we put Jesus Christ in our hearts, mga kapatid, only then our life will become complete. At ang buhay natin ay magiging buhay na buhay. Pagkat sinabi ng Panginoon dito sa John 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan at ang buhay. Kaya when Jesus Christ said, see, give your life to me, He was actually asking from us na kung ako si Jesus ay naging matapat sa inyo, I want that kind of commitment na ibigay nyo din sa akin. At magkakaayos ang iyong buhay, magkakaroon tayo ng isang mabuting relasyon. Kaya sabi niya, kung sino man ang gustong sumunod sa akin, itakwil ang inyong sarili, pasanin ang krus at sumunod sa akin. In Romans 14 verses 7 to 8, for none of us lives to himself, and none of us dies to himself. For if we live to the Lord. And if we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. And as we are the disciples of our Lord Jesus Christ, we get private education, meaning to say, alam niyo, ang Diyos nagtuturo sa atin individually. Ang bawat isa sa atin ay kinakausap ng ating Panginoon. And it's so beautiful to listen and to hear the voice of God. Kasi yung kanyang mga disipulo, nakita naman natin sa gospel books, nandoon palagi ang mga pagtuturo ng ating Panginoon. At sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo ay lalo silang lumalalim sa ating Panginoon at nauunawaan nila at nakikilala nila ang tunay na pagkatao ng ating Panginoon. Kaya ang Diyos ay nag-i-invite sa ating lahat. Sabi niya, come to me, sabi niya ang Panginoon. You see, yung Luke 9:23, you see, yun nga din, sinasabi niya, itakwil yung inyong sarili. See, so, what is the goal of discipleship? Bakit gusto naman ng Diyos na tayo ay kanyang maging mga disciple? Ano ba yung desired outcome na nais natin na makita? Now, the goal of discipleship is Christ-likeness. See, kasi sabi nga natin, ang isang learner o ang isang disciple ay nag-aaral mula sa isang guro. At sa atin, ang guro natin ay ating Panginoon. And in the long run, as we continue our relationship and become disciples and learners and followers of our Lord Jesus Christ, our divine destiny is to become like Christ in thoughts, in words, and in deeds. Kailangan makita si Kristo sa ating buhay. Kaya nga it's no longer I that lives, but Christ lives in me. You see? Sabi sa Matthew 28:18-20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng Panginoon. So God is telling us, Jesus is telling us, go therefore and make disciples. Gawin din natin tagasunod at followers ang maraming tao. The purpose of growing a healthy disciple is to be able to reproduce another person of Christ kind. Kalawa, we need to grow and mature. No? Dito sa Colossians 1:28, He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom so that we may present everyone fully mature in Christ. Dito ang itinuturo namin, ipinadokla namin, dinideclare namin ay si Hesus Kristo. Hindi kaya nga once na nagbibigay tayo ng pagtuturo, hindi natin itinataas ang ating sarili. Mandi itinataas natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Sapagkat ang mga itinuro niya ay nagbigay ng growth
at maturity sa ating buhay. Katulad ng ating tuturuan, magkakaroon din ng growth at maturity once we proclaim the Word of God sa pamamagitan ng mga salita ni Kristo at sa tulong ng Banal na Espiritu ay makakapag-reproduce tayo ng mga disciples. And pangatlo ay equipping the saints. Sa Ephesians 4:12-13, for the equipping of the saints for the work of service, to the building up of the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. Dito ay pinapakita, napakahalaga ng the unity of the faith. Marami ngayong mga religion, marami mga pagtuturo na naririnig tayo, pero ang pinahahalagahan natin ay ang pagtuturo na natanggap natin kay Kristo, na siya ang nagligtas sa atin, siya ay namatay sa krus, at siya ay nagbigay sa atin ng buhay, magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. And of course, the joy of the heart of Jesus is soul winning. Our greatest motivation, the joy of Jesus. Ibig sabihin, Jesus wants to enlarge the kingdom of God. Dito pa lamang, nais ni Kristo ng lahat ng mga natuto sa mga naituro mula pa noon hanggang ngayon at magpapatuloy. He wants brothers and sisters na magkaroon ng unity among them, na maituro ang kahalagaan ng mga salita niya at magkaroon ng inheritance sa matatanggap mula sa Heavenly Father. Sa Hebrews 12:1-2, ganito rin sinasabi, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So nakikita natin kung ano ang ginawa ni Kristo. Ngayon ay nasa kanang kamay na ng ating Ama, ng Diyos Ama. At nakikita natin na tayo pinagmamasdan, natutuwa at nabibigyan ng kahalagaan ang kanyang mga pagtuturo na nagbunga ng maraming disipulo sa kanyang kaharian. Kaligayahan ng puso ng ating Panginoon ay soul winning. Now let this be known. When a person repents and accepts Jesus as his Lord and Savior, that is justification. And after justification, that person enters into the phase or stage of sanctification. We are now in the process of sanctification. At sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ngayon ay nasa kanyang kaharian. At doon sa panalangin na itinuro ng Panginoon, Our Father, who art in heaven, your kingdom come. See, your kingdom come. So it is the will of our Lord Jesus Christ to enlarge the kingdom. At ngayon tayong tumanggap na sa ating Panginoon, naririto na ngayon tayo. We now therefore have the responsibility na yung ibang tao ay turuan din natin at sila ay makapasok sa kaharian ng Panginoon. Sapagkat sino pa ang gagamitin ng ating Panginoon kundi tayong mga kanya ng tinawag, nilinis, pinili. We now have the responsibility to share and witness to other people and be able to enlarge also the kingdom of God. At ituro natin, ibahagi natin ang mga pagtuturo ng ating Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang mga pagtuturo, ay nagbabago po ang ating buhay. Maraming mga tao, they desire to have a good life. They desire the beautiful things in life. That is good. But that is also the will of God in our lives. You see, there may be some negative situations along the way, but it is the will of God na tayo po ay magkaroon ng isang maayos. No, when we accept Jesus as our Lord and Savior, He will not only forgive us of our sins, but Jesus will also enrich our lives. And these rich lives that we are enjoying, let us share it to other people, that they too, may be able to understand and fully know na meron palang Jesus na siyang ibinigay ng Diyos Ama sa langit para sa ating kaligtasan. So, there is now the process of discipleship. So, what does it mean to be a disciple of Christ? So, remember, first and foremost, to be a disciple of Christ means you are Christ-like. Christ-like. See, kaya nga yung ABCD na tinalakay natin, all believers must be Christ-like
disciples. Kaya kung tayo ay nakipag-isa na kay Kristo sa 2 Corinthians 5:17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Now, let's see. What is in the heart of Jesus? The heart of Jesus must be the disciples' heart too. Unang-una, ano makikita natin sa puso ng ating Panginoon? Alam niyo, love and mercy. Yung kanyang pag-ibig ay nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang awa na ipinapakita sa ating lahat. Kaya sabi niya sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan. Lubha kayo nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Sinful life is a restless life. Kaya ang Diyos ay nag-iimbita sa ating lahat. Come to me, all of you who are tired from carrying heavy load. Kaya itong sinasabi rin ng Panginoon sa Matthew 9:13, humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Dito rin sa Hosea 6:6, for I desire mercy, not sacrifice and acknowledgement of God, rather than burnt opening. Now, secondly, Jesus desires the salvation of man to be able to enrich the lives of his followers. Christ's mission becomes also a disciple's mission. Kaya kailangan unawain natin, alamin natin ang puso ng ating Panginoon. John 3:16, kaya sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang puso ng Diyos ay maawain. Alam ng Diyos ang kalalagayan ng sanlibutan. Alam ng Diyos that people need the Lord. Kaya sa umpisa noon pinili niya ang 12 disipulo at mula noon ay lumago na yan hanggang sa makarating sa atin individually, each one of us. Ikaw kapatid na nakikinig, ikaw kapatid na nandirito ngayon, tayong lahat na nag-aaral ng salita ngayon at nakikinig, tayong lahat ay inabot ng awat grasya ng ating Panginoon. And we now have that responsibility, ibahagi naman natin sa ating puso. At ang isang disipulo ng Panginoon, ang puso din niya maawain. Nakatingin siya sa pangangailangan ng mga tao. Habang siya ay nag-aaral at lumalago sa kanyang relasyon sa ating Panginoon, nandoon din ang kanyang awa at pagtulong sa ibang tao upang sila man ay magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng enrichment ang kanilang buhay and thereby be able again to disciple another person. Ito ngayon ang ating dapat na maging mission. Sabi ng Panginoon, all authority has been given to me. Sabi niya, that's why I'm blessing you. Go throughout the whole world. Sabi niya, make my disciples. Now mga kapatid, do we believe that Jesus has all the authority and that authority has been given to us? Do we believe that? Are we saying yes? Then if we are saying yes, are we discipling? Are we reaching out to other people? We just don't go out and preach. We have to look after the people whom we preach. Tingnan natin, sila ba ay lumalago? Huwag lang basta ibinigay ang salita ng Diyos, you see. Kailangan nandoon yung ating pangangalaga. Nandoon yung ating follow-up sa kanila. And most of all, nandoon yung ating taimtim na panalangin na sila man ay maging mga disipulo rin ng ating Panginoon. Kaya mahalaga ito mga kapatid. Sapagkat pag tiningnan mo ngayon ang mundo, and we all know this, napakagulo. People really needs the Lord. And we believers na unang tinawag ng Panginoon, na ngayon ay nandirito na sa kanyang kaharian, let's go out. Go out. Preach the gospel in season or out of season. We need more disciples. We need more disciples because we are living in the end times. Kaya sabi ng Panginoon, I came that you may have life and have it life abundantly. Hindi naman ito yung pamamaraan ng mundo but ito ay pamamaraan ng ating Panginoon. Kaya
as we disciple other people, let's tell them, see, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So this is the fulfillment of our heart's desires in our lives. So, and we have to remember also that when Jesus was on a mission here on earth, He was focused on His ministry and He lived a simple life. That's why He is also encouraging us to live sinful lives. See, He is encouraging His disciples to live a simple life because ang focus niya is more on the ministry. Ang focus niya is more on relationship with other people, sharing the good news, serving others, and taking care of his health. And you know what? Jesus also, nagpapahinga rin siya. You see? He also rests when necessary because He also has to take care of Himself. And He is a man of prayer. At lahat ito ginagawa din niya. So, He has a minimalist lifestyle. So ano pang matututunan natin mga kapatid? Marami tayong nabigyan ng kahalagahan ng ating buhay ngayon. Maring sinasabi natin na medyo tumatanda na ako, hindi ko na kaya yung pagdidisipulo. Maraming paraan mga kapatid. Mag-umpisa tayo sa isa, kumuha tayo ng isang tao na matuturuan natin, palaguin natin siya, at ang magiging buhay niya na inalagaan mo ay magkakaroon ng buhay na isang testamento na yaan ay inilagaan ko, naging parte siya ng aking buhay at masasabi niya rin sa buhay niya, yan ang guro ko, naging parte siya ng aking buhay. Ang natutunan ko sa kanya mula sa pagtuturo ni Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nagbuga sa akin at naging pagpapala sa akin at hindi lamang sa akin, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, at sa lahat ng mga aking nasasakupan. Kaya napaka-importante na ang personality o characteristic ng isang disciple ay kailangan na he obey God at live Christ doctrine and teaching. Napaka-importante yan. Kaya nga sinabi sa John 8:31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. And of course, the disciples of Christ love God and obey God. Sa John 15:9-10, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. And of course, disciples of Christ love one another. Sa John 13:34-35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon, magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman ang magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ito nga nangyayari dito sa kapanahunan natin. Sa Ukraine, Putin versus Zelensky. Itong North Korea versus South Korea. Red China versus Taiwan. Sabi ko, Lord, ang sabi mo, mahalin ng kaaway. Kaya nga, karamihan sa atin, pag nagkakaroon ng ganyang news, maraming vlogger, di ba? Nagkakaroon ng masasamang negative na pananalita, comments, of course. At sabi ko, Lord, hindi yata tama ito kasi ang salita sabi, mamahalin ang aming kaaway. So ang aking ginawa, pinag-pray ko lang ang Red China, ang North Korea, and ang Russia, na hindi lang man tayo makapagbabago, man din ang salita ng Diyos ang makapagbabago, na mahalin mo ang iyong kapwa, mahalin mo ang iyong kaaway, at ang magiging resulta nito, magkakaroon ng unified love dito sa mundo. At Diyos lamang ang makapagbibigay ng kalutasan sa mga nangyayari sa mundo. Maraming pagkawasak na buhay, maraming pagkawasak ng mga gamit, mga ipinundar. Subalit, baliwala yan kay Lord. Ang mahalaga sa Kanya, magkaroon ng
soul winning, magkaroon ng buhay, enrichment of life na makakasama niya sa kalangitan. Ikaapat. Ikaapat, ikalima, disciples of Christ are followers to become like Christ. Of course, maaaring sabihin natin, Lord, hindi ako perfecto. Perfecto ka, mahirap gawin yung sinasabi mo. Ang importante, makasunod tayo, masundan natin ang panukala ng Diyos, ang kanyang tinahak, at tatahakin natin. Magkakaroon tayo ng guidance at ang grasya ng Diyos ay napakalawak. Ang gifts na binigay niya sa atin ay napakalawak. Ang importante, makasunod lamang tayo sa kanyang ipinagutos at gamitin natin ang katawang lupang ito na binigay niya sa atin. At pag-pray natin na lagi bigyan tayo ng kalakasan, bigyan tayo ng grasya araw-araw upang makamit natin ang pinag-uutos ng ating Panginoon. And of course, the disciples must bear fruit. Maaaring mahirap din gawin sapagkat nagkaroon ng pandemic nga, yung iba wala nang mga face-to-face prayer meeting, na dito na lang sa virtual. Of course, naitanim na natin ang salita ng Diyos. Dadating ang panahon na kung ano man ang tinanim natin, magbubunga yan, magbubunga. At ang bunga niyan ay magkakaroon ng kahalagaan sa ating Panginoon sa tulong ng Banal na Espiritu. Sa John 15:5-8, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ang siyang magbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng mga sanga, ay itinatapon at natutuyo. At ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalangan ng aking Ama kung kayo'y masaganang magbubunga at sa gayon kayo magiging mga alagad ko. Okay, bago tayo magpatuloy, Sister Jan, do you have birthday greetings? Sino ba happy birthday! Yan, okay. August 11. Sister Susan Rivera, Sister Thea Ogalde, Sister Zoe Vito, Brother George Orpilla, Brother Tommy Serra, Brother Daryl James, Sister May Tebes, and Brother Timothy Kawilan. Happy birthday sa inyong lahat. Enjoy your day. It's your special day. God bless you. Have a wonderful time with your family and with your friends. Happy birthday sa inyong lahat. Maligayang bati sa inyong kaarawan. Muli, happy birthday po sa inyong lahat. So, pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral, meron pa po tayong announcement. For those who have a YouTube account, you can visit youtube.com and search at Comfy Media 4713 or Comfy Media. Just click the subscribe button and watch, like, and share our videos. Kasi ganito po ang itsura ng ating YouTube. Yung playlist, meron tayong Comfy Music. We have special events, our outreaches and Metro Manila gatherings and fellowships, and the highlights of some of our seminars. So again, Baguio's 24th anniversary is on August 19, 2023 at 9 o'clock a.m. on the event hall of the Holy Family Parish Church in Bakaking, North Baguio City. Now, there's a packed lunch at 250 pesos each. At merong dalawang meat, may veggies, may dessert, and juice. Now, should you wish to come, you can pay and message Sister Fritz Lilo
At GCash, 0917-559-4283. Now, there is a deadline of confirmation, and that's gonna be August 13, 2023. That's gonna be on Sunday. So, punta po kayo mga kapatid, but you have to inform Sister Fritz first. Now, sa pagpapatuloy natin sa characteristics o kaugalian ng mga disciples, Jesus' disciples are people of faith. They are born again of the Spirit of God. You see, kailangan po nasa atin ang banal na Espiritu. Yan po ang nagpapatakbo ng ating buhay na siyang nakakakilala ng ating Panginoon at sa pamamagitan ng grasya ng ating Panginoon ay nagagawa natin ang pinagagawa ng ating Panginoon. Kaya yung John 6:67-69, tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta na sa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan, naniniwala kami at natitiyak naming na kayo nga ang banal na mula sa ating Panginoon. So again, disciples are learners. They are to become like their teachers. They progressively grow to become like Him. You see? Sabi niya, Matthew 11:29-30, pasanin ninyo ang aking pamatok at matututo kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Now, we have to remember also that disciples are witnesses. We must be prepared to tell others of the grace of God. See, we are followers of Christ, so this is our responsibility. Okay, we have the desire, we must have the desire to be able to catch men. See, mag-pray tayo sa ating Panginoon, sa tayo pupunta, sino ating kakausapin. Let the Holy Spirit lead us. And then next, disciples are reproducers. Just as we are disciples, we must be able to reproduce. Kaya nga sinabi ng Panginoon niya sa Matthew 28:19-20. So there are some biblical facts kung paano natin gagawin ito. See? So we have to reach out to as many people as we can. We have to pray to God about this. We have to teach the people about the Word of God. See, we need first and foremost tayo mismo, we have to grow and mature. And then we have to keep on training other people para sila man po ay matuto makapag-share, mag-witness, magbahagi ng banal na salita ng ating Panginoon. I remember, nabasa ko, na sa pagiging disciple, sa pagiging learner, sa pagiging follower ng ating Panginoon, ay siyempre, mayroon tayong mga daraanan din ng mga trials and testings for us to grow and mature. Naalala ko itong The Passion of Christ, no? Yung gumanap doon ng Jesus, hindi ba yung producer nito ay ang producer niya, si Mel Gibson. Nung kanyang inalok yung position, yung character doon sa yung magiging Jesus, pinag-isipan muna niya si Clavier, no? Yun. Sa Batman. Alam niyo, nag-isip siya. So he was thinking, sabi niya, tanggapin ko ba? Sabi niya, I'll think about it. Okay, sabi niya kay Mel Gibson. And then, bumalik siya kay Mel. Mel, I'm going to do it. Oh, what made you decide? Sabi ganyan. Sabi niya, I just realized just now that my name's initial is JC. And I am 33 years old. I'm going to do it. Imagine, no? Nabigla si Mel. Nagulat din siya. Oo nga, really? Are you sure you're going to do it? Mahirap yung role na yan. Yes. Alam niyo, mahirap talaga pala yung role. Hindi pala, he was not just acting. He experienced hardship. Nagkasakit siya. Na-operahan siya. Na-aksidente siya. Inahanap ko nga yung article na na-operahan siya. Dumanas din siya ng ridicule. At pagkatapos na-operahan, marami siyang dinanas. Hirap na hirap siya. Kaya nung nandoon na sa cross, di ba, tatlo na sila eh. Ando siya sa gitna. Saka may dalawa doon sa kanyang kaliwa at kanan. Sabi ng isang artista,
when this Jesus Christ was nailed on the cross, di ba, nakaganyan na ganyan, alam mo, sabi nung isang katabi niya artista, hindi siya yung, ano pala, hindi siya yung si JC. I saw Jesus Christ. I saw Jesus Christ. Hindi siya yung artista. I saw Jesus Christ. And even that artista na gumanap, siguro si Barnabas, he was converted. He was converted. So dito makikita natin, kapatid, na with the way that we live, ang buhay natin, ang uri ng buhay natin, nangungusap yan, nagsasalita yan, binabasa tayo ng maraming tao, makita sa atin si Kristo sa salita, sa isip, at sa gawa. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Panginoong Pastor. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito sapagkat muli binuksan mo ang aming kaisipan na napakahalaga ng mga pagtuturo tungkol sa iyong mga banal na salita. Bigyan mo po kami ng kalakasan at pagpalain mo po ang bawat isa na magkaroon ng desire at magkaroon ng opportunity na mabuksan ang isipan, lalong-lalo na ang youth namin, Lord, na bata pa, pwede pang magamit at mabigyan ng kahalagahan ang discipleship messages na itinuturo mo sa amin. Kaya sa umagang ito, Lord, pagpalain mo po ang bawat isa at bigyan kami ng kalakasan at bless us with peace, for you our refuge and strength in our present help in times of trouble. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, everyone. God bless. Glorify your name on high.
2 Timothy